Ladies and gentlemen, the regular session of the Sangguniang Panglungsod is about to commence. Everyone, please rise. As the elected City Vice Mayor and the presiding officer, this 31st regular session is now called to order. Roll call, please. The members of the Sangguniang Panglungsod, Honorable Michael Gerard T. Morada, Honorable Galileo P. Angeles, Honorable Jennifer Spy T. Toledo, Honorable Oscar M. Gozos II, Honorable Rio Nicole H. Ronquillo, Honorable Venice D. Manalo, Honorable Miguel Pilina III, Honorable Merlo P. Silva, Honorable Avior R. Rocafort, Honorable Ralph Peter S. Umali, Honorable Aris D. Macala, Honorable Percival V. Lojo, Honorable Winty Pilat, Honorable Angela Antoinette B. Bautista, and the presiding officer, Honorable City Vice Mayor Camille Angeline M. Lopez. Do we have a quorum? We have a quorum. May I request the Honorable Nicole Ronquillo for the leading of the invocation and the singing of the national anthem. Let us all remember to put ourselves in the most holy presence of God, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear God, as we gather here in the harbor of your safety, we thank you for fellowship and family. We ask you that you strengthen us, restore us, and inspire us with your love. Lord, would you fill us with your peace so that as we journey onwards, we would pour out your love and grace to others. We ask that our souls would catch the wind of your Spirit so that we would take your promises to all the earth. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us put our right hand on the upper left part of our chest and sing the Philippine National Anthem. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Good morning, everyone, to the august body, to the secretariat, to all the staffs, and most importantly, to our visitors. So before we proceed with our privileged hour, let us accommodate muna po our visitors. May I request Honorable Doc Lojo? Good morning, Madam Chair, and to my fellow councilors, good morning. Madam Chair, may I request for the suspension of the rules to give way to our visitors? Duly seconded, rules suspended. Magandang umaga po. Ngayon po ay narito po sa ating bulwagan ang mga newly elected and inducted officers of the Lipa City Medical Society. Ang nandito po ngayon, could you please rise when your name is called? Dr. Maria Victoria Katapang Melo. She is an internist, an adult nephrologist, and currently the auditor of Lipa City Medical Society. Dr. Kathleen Joy Flores, also an internist, adult nephrologist, and the
PRO of the Lipa City Medical Society. Dr. Mariel Rivera, an occupational medicine specialist and the secretary of the Lipa City Medical Society. And Dr. Drola Sanchez, an occupational medicine specialist, aesthetic dermatology, anti-aging medicine specialist, and the newly elected and inducted president of the Lipa City Medical Society. So, can I give now the floor to the president of the Lipa City Medical Society? Honorable Vice Mayor Camille Lopez, councilors of Lipa City, especially to our colleague Dr. Bobet Loho, for making this courtesy call possible. Ladies and gentlemen, it is a great honor and privilege to stand before you today as the newly elected president of Lipa City Medical Society. Together with our officers, I would like to start by expressing my deep appreciation for the unwavering support this esteemed council has consistently shown toward our city's healthcare initiatives. As we continue to navigate the ever-evolving landscape of healthcare, the need for collaboration between our medical community and our local government has never been more crucial. Our shared goal is to ensure that every citizen of Lipa City has access to the highest standard of medical care regardless of their circumstances. In the coming months, the Lipa City Medical Society is planning several key activities aimed at improving public health, including medical missions, health education campaigns, and wellness programs. However, to make these initiatives truly impactful, we seek your valued partnership and support. Your assistance can take many forms, whether through logistical support, facilitating permits, or even participating in these events. With your help, we can extend our reach and provide essential healthcare services to the most vulnerable members of our community. Together, we can build a healthier and stronger Lipa City. We look forward to working closely with you, with each of you, to make our shared vision a reality. Thank you for your time and continued commitment to the health and well-being of our city. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Thank you very much, Dr. Drola Sanchez. May I ask from the councilors kung meron po kayong gustong itanong sa Lipa City Medical Society President? Wala na po. Kung wala na po, Attorney Gali is Attorney Gali. recognized. Thank you po, Madam Chair, and good morning, Doktora. Congratulations first sa inyo pong position ngayon, and of course, sa ating pong mga kasama. So, nakausap po kanina. So, yung pong ating Lipa City Medical Society. Apo. So, ang gusto ko lang pong itanong sana, kasi right now, we have a concern. Hindi ko lang if it's very serious, yung serious concern about mental health. Covered po ba meron po ba kayong mga programa tungkol dito to address yung growing problems when it comes to mental health, especially to those young people whom we know na parang minsan marami incident of hurting themselves or suicides. So do you have any program or programs to address these problems that we have now in Lipa? Thank you po, Konsehal Gali. Actually, yes po. This is a main concern po sa term ko. Talagang ever since na nasa Rotary ako, a mental health advocate, we do campaigns and lectures po. Together with DepEd, we will call the attention po, especially yung mga senior high na students natin ngayon. And magkakaroon po tayo ng mga lectures about mental health awareness po. Okay, thank you po, Doktora. And aside from the lectures that you will have in siguro po yung mga ganon, kasi marami rin po lumalapit sa akin, especially those who were abused and battered children. And not to mention some women that we have that need some medical attention as far as psychiatry is concerned. So, would your group or would your programs would also involve free psychotherapy or some psychological treatment
for those abused and battered women and children. So, pag ganyan po kasi mga psychoanalysis, no? So, hindi ko pa lang po alam or natatap yung mga psychiatrists and psychologists sa Lipa City. So, isasama na lang po namin yung concern natin na yan sa next namin na meeting. If ever, we will concentrate din kasama ang health, ang CHO, if we can have mga doctors na magbibigay ng mga free consultation po for this patients. Maraming salamat po. Sana po ay makapag-coordinate din pong office namin sa inyo for those problems that I encounter during yung pong aking free legal services ko. That includes assistance to those people. So maraming salamat po and congratulations to the group. Good morning. Maraming salamat. Thank you po. Honorable Silva is recognized. Good morning, Doktora. Kakailang ho magtanong at napakaganda ho ni Doktora. Palagay ko ho, hindi lang siguro mabait, hindi lang maganda si Doktora, palagay ko mabait. Dahil lahat ho na mabait, magaganda, no? Lahat na magaganda, mababait. Tanong lang ho, in general, tanong ho ni Gonzalo Gali, parang may specific na patient, ang sa atin ho, in general, sa kabuuan ho ng inyong asosasyon, ay ano ho ang programa ninyo para naman doon sa mga indigent dito sa atin sa lungsod na Lipa? Dahil alam mo natin lahat na kami ho dito, dili araw-araw na nilalapitan ho ng mga kababayan natin ho dito sa Lipa. At kawawa nga ho si Doktor. Si Doktor lagi na ho yata, hindi na ho yata nasweldo sa mga ospital. Dahil doon napapunta na ho lahat sa mga indigent, sa mga nangangailangan. Anong particular na programa ng association ninyo para sa atin ng mga indigent dito sa lungsod na Lipa? For now po, ang program lang namin is we give free medical missions po. Kaya lang po, meron kaming mga, like yung ginawa po nila Mayor last time, yung Operation Tuli for the indigent, no? Sa 7 na barangays. Nakaikot din po kami. And so far po, for the indigent po, kasi usually, karamihan ng mga doctors are private, pero pwede po kami mag-create po ng another medical mission specifically for indigent with the help of Dr. Loho, kasi para hindi siya laging pinupuntahan. So, pwede po siguro, Doc, na pagka may time na, like si Dr. Loho kasi may plan din po siya sa mga puntis this coming September 29. Pag-uusap na lang po kami ng officers kung ano pang pwede namin gawing program. Kasi lahat po, parati naman po may mga medical missions for the indigents po. Kaya ko inaitanong dahil particular dyan ng ibang mga civic organization ay may yearly project po sila, yearly program na may mga community services. You know, kaya ko inaitanong sa inyo kung meron ho kayong gano'n. Opo, meron po kami Para sa gano'n, partners po. ito maiparating namin sa amin ng mga kababayan na nangangailangan na there will be a time na ang Medical Association ng Lipa ay may mga ganong programa. At umasa ho kayo na kami ho sa amin ng maliliit na kakayahan, ang particular ho ang City Government Lipa at sa panguna rin ho ng atin ng Vice Mayor, kami po ay nakalaan tumulong sa mga pangailangan ho ninyo. At ang amin ng katawan, nakahanda namin ipahiram sa inyo. Of the record. Alright, thank you, Honorable Silva. Thank you. Honorable Rocafort Thank you po. is recognized. Magandang umaga po, Doktora. Kay Dr. Lo, magandang umaga. Kanina po, napakaganda po ng sinabi ninyo. Sabi po ninyo ay ang Lipa Medical Society, kasama po ang ating mga doktor, ay gumagawa ng mga pamaraan para ipaabot sa mga most vulnerable members ng Lipa yun pong serbisyo ng Medical Society. Wag po kayong magtatampo sa akin dahil uunahin ko na po. Ang pamilya po namin ay marami din ng doktor. Kapatid ko po ay doktor. So, pag ako po ay nagte-text sa kanila, alam na po nila ang aking ibig sabihin. Ako po ay humihingi ng discount sa kanilang mga professional fees. Isa po sa pangunahing problema ng mga may hirap nating Tagalipa ay yung unaffordable medical
services ng mga ospital. Marami po, aminin man po natin o hindi, ang mga kababayan natin dito sa Lipa ay hindi napapalabas ng ospital ng hindi bayad. Ang tawag po doon ay detention, doon po sa mga pasyente na walang maibayad, pero magaling na po sila. Hindi lang po sila makalabas dahil wala silang maibayad. Pangalawa, isa po sa pangunahing problema natin dito sa pagdating sa mga medical services ay yung paghingi ng ospital ng down payment bago nila i-confine o tanggapin ang isang pasyente. Ito naman po ay naintindihan natin sapagkat ang ospital po ay negosyo. May pinasusweldong mga nurses, nagbabayad ng tubig, kuryente at iba pa pong mga bayarin. Kaya hindi po kaya ng ospital mag-survive kung hindi po sila maniningil sa mga pasyente. Pero ano po ang maitutulong ng medical society para hindi man po natin maalis pero mabawasan yung problema ng mga kababayan natin dito sa Lipa doon po sa detention ng mga ospital at saka po doon sa malaking down payment na hinihingi ng mga ospital. Ang lungsod ng Lipa ay makikipagtulungan po. Handa naman po tayong makipag-collaborate sa medical society para makipag-usap sa mga ospital natin dito sa Lipa para matulungan yung mga kababayan natin. Kung ito po talaga yung ating misyon. Alam ko naman po itong misyon nyo, itong misyon namin. So, ano po ang maitutulong ninyo para tayo ay makipag-negotiate sa mga ospital? At ano po ang share ng Lipa Medical Society at ng City Government of Lipa para po ito ay ating masolusyonan. O kung hindi man po natin totally masolusyonan, mabawasan yung problemang ito. Dahil tayo po ang chairman ng Committee on Appropriation sa Sangguniang Panglungsod. Tayo po nagpopondo ng amin pong mga health card, ng amin pong mga guarantee letters. Ma'am. Actually, yan nga po yung matagal ng long debate regarding that, especially with the private hospitals. So, matagal na rin po namin kine-question yan, kaya lang po, tama po kayo doon, since this is a private hospital and this is a business, talagang nire-require ng hospital talaga na magkaroon ng down payment. Wala po kasi kaming, as doctors po kasi, it's always a board meeting eh. Depende sa hospital kung ano magiging progreso kung paano nila magagawa ng paraan. So, what I suggest what we can do right now, kasi kauupo ko nga lang po, is to meet up with these hospitals. Mga hospitals sa Lipa City. As we all know naman, talagang ang daming ospital sa Lipa na actually para siyang health tourism na tayo. If there's something we can do with the down payment, pero pag emergency cases naman po, konsehal, with regards po to emergency cases, kahit wala pong down payment yung patient, kailangan pong i-attend ng hospital yon if it's especially talagang life and death situation. So, as members po of Lipa City Medical Society, yun lang po yung pwede nating gawin sa ngayon. Pero yung pong discount na binibigay sa mga doctors, actually, matagal na naman po may mga doctors na nagbibigay ng discount. And some of these doctors po, like yung Vice President natin, si Dr. Charles Tabora, if wala na pong kakayanan yung mga patient na magbayad, hindi na rin po silang naniningil. Pero that's a few of us na hindi naniningil. Pero if we will have a meeting po with the health officers po natin at saka ng mga hospital, we can bring this up po para at least maibsan po yung mga paghihirap ng ating mga kababayan ngayon. Maraming salamat. But we all know na yun po yung talagang dapat. In emergency cases, walang down payment. Pero may mga nangyayari pa rin po ng mga ospital na pinipilit pa rin po nilang magbigay ng down payment. Kaya ko po ito sinasabi sa inyo kasi lahat po ng doktor ay members ng Lipa Medical Society, including the directors of some of the hospitals. So, all of them, even if they are directors, sila po ay under ninyo. Dahil kayo ang presidente ng Medical Society. So, by means ng Medical Society, baka po pwede po nating makausap yung mga ospital dito sa Lipa nang sa ganun ay maging kakaiba
ang LIPA pagdating po sa medical health care po natin, lalo na sa mga private hospitals po natin, kumpara doon sa iba. Ito po palagay ko yung magiging magandang legacy ng medical society pagka nabawasan natin yung problema na naidudulot po nito. Kasi alam po ninyo, napaka-unfair po ng buhay. Pagka ikaw ay mahirap, patay ka na. Wala ka ng pag-asang makipaglaban sa buhay kasi wala kang access para bayaran ang magagaling na doktor o wala kang access para sa mga high-tech na medical equipments. So, yun po yung realidad na napakahirap. Sana po ay matulungan nyo kami at matulungan natin yung ating mga kababayan na pag pumunta sila sa ospital, ay nandoon yung pag-asa nila na sila ay mabubuhay at gagamutin kahit wala silang pera. At yun po ang ating pag-uusapan. Paano po natin madadagdagan yung tulong na maibibigay dun sa mga kababayan nating most vulnerable members nito pong sa atin pong lungsod. Maraming pong salamat. Duly noted po. Naintindihan ko po yung sinabi nyo kasi nga po, naging government doctor din po ako. There are some cases po na wala talagang oxygen supply, na nagkaroon pa ng bugbugan dun sa hospital before kasi wala pong mga gamot, wala pong mga supply. Pero ngayon po, sa term naman po ni Mayor, wala naman pong ganong case. And natutuwa nga po ako na bring up yung po yun. Kahit ako hindi ko rin alam kung paano ko aayusin ito. But the best thing that we can do ngayon is talagang kausapin yung mga heads. Magpapatawag tayo doon sa mga heads ng hospital na to for a close meeting para magawan po natin ang paraan yung concern natin. Maraming pong salamat. Maraming salamat. Right, thank you po. Congratulations once again po sa newly inducted officers ng Philippine Medical Society po. So before anything else po, may I request the August body to have a photo ops with the officers? Please, thank you. Photo op po. Maraming salamat Lipa City Medical Society and rest assured po yung inyong support ng LGU sa inyo. Thank you very much. Salamat po. Honorable Venice Manalo is recognized. Ayan, good morning po, Madam Chair, to my fellow councilors at sa atin pong mga bisita. May we also acknowledge and recognize Miss Lyja Zaina Santiago, 15 years old from Barangay San Carlos, who will represent the whole region of Calabarzon for this upcoming pageant, Kids and Teen Pageant Global Philippines, that will be held on October 5 and 6 at Winfort Resort and Casino, Manila. Yes, may we recognize po. Can you give us a short message po kung ano po ang maitutulong ng Lipa City and ng Sangguniang Panglungsod for your upcoming event? Thank you. Ladies, gentlemen, and government officials, good morning. So, I'm Lyja Shaina Santiago, 15 years old, proud Lipeña from the one and only lungsod ng Lipa. So, I'm your newly crowned Miss Preteen Global Calabarzon 2024, and it is my pleasure to speak here in front of you. I also wish for your support for my upcoming pageant in October 5 and 6, which I will be representing the whole Calabarzon region. And I'm standing here in front of you, wishing you for all of your support po. And I believe that if you have a dream, you should chase for it rather than quit on them. Thank you. Thank you po, Miss Lyja. Nakita ko po kanina si Honorable Attorney Gali Angeles. May question po kayo, parang kanina po lumapit po kayo sa ating bini-bini. To Attorney, any question? And then natutuwa lang ako. Congratulations, Miss Danica.
natutuwa lang ako for beauty queens such as Danica. Talagang, Danica, Lyja? Sorry. Lyja Zaina. I misheard, but I thought it's Danica. Pero it's Lyja, kasi yung mga ngayon, yung mga okay. Go ahead. Natutuwa lang ako kasi yung mga batang ganito nagkakaroon ng opportunity to visit us here, represent Lipa. And I hope, Lyja, itong experience mo na to, magamit mo sa mga goals mo sa buhay na parang, this is an opportunity for you to shine, no? And yung ginawa mo, nag-effort ka para maging, ma-crown ka as Miss Preteen Global, magandang attribute sa ito kasi magagamit mo to sa buhay, no? Siyempre sa mga goals mo. And congratulations sa ano mo. Ano ang 15 years old ka. Yes. Ano ang gusto mo bang in the future? Gusto mo ba tuloy yung pagiging beauty queen mo, maging Miss Philippines ka, or meron kang ibang goal sa buhay aside from that? If meron po talagang opportunity, why not po? Kailan mo naisip na gusto mo yung ginagawa mo ngayon? Actually po... Anong age mo? Naisip mo ba, pwede pala ako ganun? I think 13 po, since I started modeling po. 13 years old. Oo. Sige, congratulations. I'm happy for you, ha? I'm happy for you. Thank you so much po. Okay, sige. Thank you. Alright, okay Thank na you po. po, Madam Chair. Thank you, Miss Lyja. Okay, photo ops po, counselors, and good luck po sa upcoming pageant. Session resumes. Privilege. Honorable Rocafort, you are recognized. Madam Chair, honorable members of this august body, at sa atin pong mga bisita, magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nagpapasalamat sa Sangguniang Panglungsod sapagkat nung nakaraang session po natin ay inaprubahan po natin ang isang ordinansa na nagbibigay ng varsity allowance at shoe allowance sa mga mag-aaral ng Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa at isa pa pong ordinansa na nagbibigay ng transportation allowance sa lahat po ng mga Lipenyo na nag-aaral sa Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa. Ngayon naman, Madam Chair, ay meron po tayong isang ordinansa na ipapasok. Yun pong birthday cash gift na ordinansa ni Konsehal Merlo Silva ay medyo malabo po nating maipasok dahil yun, may findings po kasi sa ngayon, ang COA, tungkol po doon sa birthday cash gift ng ating mga empleyado ng gobyerno. Ngayon, Madam Chair, nag-research po tayo kung ano ang pwede nating ibigay sa mga barangay na posibleng hindi tayo magkakaroon ng kahit anong findings. Madam Chair, dito po sa City of Naga, noong 2016 at noong 2019, ay nagkaroon po sila ng isang ordinansa panahon ng Mayor Jan Pongat. I would like to read the title of the ordinance. An ordinance granting barangay performance incentive to performance incentive to barangay and sanggunian kabataan officials at 3,000 pesos per punong barangay, 2,000 pesos for barangay kagawad and SK chairperson, and 1,000 pesos for SK kagawad, Madam Chair. Under chargeable against the special purpose appropriation aid to barangay under essential community services. Madam Chair, this is a yearly incentive na ibinibigay po natin sa mga barangay based on the performance of the barangay. Therefore, the requirements for ito po yearly binibigay every December. Ang requirements po nito is the performance report
ng mga barangay officials na isasabit po nila on the first week of December para po ma-release yung atin pong barangay performance incentive. Madam Chair, we will start at 3,000 and after 3 years ay saka po natin dadagdagan. Kasi ang City of Naga ay nagsimula po sa maliit, after 3 years saka po nila dinagdagan. So susundin po natin yung ginawa ng Naga City para tayo po ay may pattern na pinaggagayanan. So Madam Chair, we need an amount of magkano? 72 times 3,000 and then 72 times 2,000 tapos 72 times 2,000 and 72 times 1,000. An amount of more or less 1,872,000 for the implementation of this ordinance. And we will find ways para sa katapusan po ng ating termino ay may iiwanan po tayong ordinansa na mapapakinabangan ng ating mga barangay officials and SK officials yearly, Madam Chair. So I move that this matter be referred to the Committee on APRO and Committee on Barangay Affairs. Matter brought up is jointly referred to the Committee on Appropriations and Barangay Affairs. Lead committee would be the Committee on Appropriations. Privilege, Honorable Silva is recognized. Magandang umaga ho, presiding officer at sa ating mga kasama at sa ating mga bisita. Kahapon no, Madam Chair, ay nagkaroon ho tayo ng pagkakataon na makausap po natin ang mga naninirahan dito sa Santo Toribio, Barangay Marawoy, Sitio Santo Toribio, Barangay Marawoy. At may binigay po sa akin na sulat na adreso sa Sanggunian. Ito ho ang nilalaman ng sulat. Konsehal ng Sangguniang Panlungsod na Lipa, mahal na konsehal. Una ay aming pagbati ng magandang araw at pagpapala ng buong may kapal. Kami po na nakapangalan at nakalagda sa huling bahagi ng liham na ito ay ang mga nagkakaisang mamamayan ng Sitio Santo Toribio, Barangay Marawoy, Lungsod na Lipa at mga may-ari ng iba't ibang kalakalan na matatagpuan sa kahabaan ng Libiste Highway mula sa harapan ng University of Batangas, Lipa City Campus hanggang bago umabot ng Star Tollway, Balete, Santo Toribio Exit. Ito po nakaraang linggo ay nakatanggap kami ng paanyaya mula sa tanggapan ng Engineering Office, Lipa City para sa meeting regarding basic compliance with the National Building Code of the Philippines. Ito po ay ginanap noong 28 August 2024, alas 10 ng umaga, sa Lipa City Engineering Office. Sa meeting pong ito ay pinaalam sa amin ng pamunuan ng Engineering Office ang kanilang clearing operation sa kabaan ng Libiste Highway at inatasan kami na i-atras ng 3 metro ang aming mga establishmento mula sa original na kalagayan nito. Ito daw po ay upang magkaroon ng parking space sa harap ng aming mga kalakalan upang hindi maging sagabal sa daloy ng trapiko at mga sasakyan na humihinto sa tapat namin. Kami po ay binigyan ng 45 araw o hanggang ika-15 ng October 2024 upang gawin ang pag-atras na ito at kung hindi na makakaganap ay ipasasara nila ang aming establishmento kahit pa may kaukulang permito galing sa City Hall. Bagamat at mabuti ang kanilang adhikain, hindi po katanggap-tanggap ang pamamaraan at ang resulta na apektado ang aming negosyo na tanging pinagkukunan namin ng kabuhayan para sa aming pamilya. Karamihan po sa amin ay wala ng espasyo sa likurang bahagi ng aming establishmento. Sa dalang bahagi po ito ng aming bahay, tirahan, at kung isa sa katuparan namin, ang atas ng Engineering Office, ay napakalaki pong problema ito sa amin na pangkabuhayan at kalagayan ng aming bahay tirahan. Sana po ay makaisip at makakita ng alternatibong pamaraan ang Engineering Office upang maibsan ang problema sa daloy ng trapiko dito sa aming lugar na hindi malubhang maapektuhan ang aming kabuhayan. Ito po ang kinaharap namin problema at idinudulong namin sa inyong tanggapan at sana ho ay kami matulungan
sa amin hong kalagayan ngayon at upang huwag malagay sa alanganin ang aming kabuhayan. Maraming salamat po at sumasa inyong lalo ang pagpapala ng buong may kapal. Maraming salamat po at narito ho ang mga pumirma ho at they have 44 members now na perma po dito. Ito ho yata yung para magkakaroon ng clearing dito sa national dito po sa Libiste Highway na kung saan ho ay magkakaroon ng epekto sa kanilang mga kinalalagyan ngayon, mga tindahan. Kaya, Madam Chair, narito ang ibang mga kasamahan. Siguro, please refer to the proper committee na sa ganun may patawag ho natin ang mga taong ito at ang engineering office kung ano ho ang talagang plano ng engineering office para po sa nasabihong lugar, Madam Chair. Matter brought up is referred to the Committee on Traffic as well as to the Committee on Public Works. Lead committee would be the Committee on Public Works. Privilege. Honorable Rocafort is recognized. Madam Chair, nung nakaraang kailan gato? Linggo ay meron pong mga organizers na nag-post sa social media na nagkaroon po sila ng event. Hindi ko na po nailagay kasi wala tayong pasok kahapon. Pero sa hearing ilalagay ko po doon po sa Petron sa JP Laurel Highway, ha? Yun. Madam Chair, ito po ay walang permit galing po sa pamahalaang lungsod ng Lipa at hindi po sila nakipag-ugnayan sa atin pong tanggapan ng SIPOS, sa PNP, at sa iba pa pong mga ahensya natin dito sa lungsod ng Lipa. Madam Chair, hindi po natin alam kung ito po ay pinahintulutan ng management ng Petron, pero kung ito po ay pinahintulutan nila, sila po ay lumalabag sa mga panuntunan natin dito sa lungsod ng Lipa. At siguro, dapat po silang parusahan. At ang kaakibat nito ay pagsasarado ng Petron sa pag-host ng mga ganitong event. Ganun din, Madam Chair, ay kung ito, ganun din po, nais nating malaman, ang nakarating po sa ating report na yung mga organizer ay wala rin pong permit galing dito sa atin sa City Hall. Pina-monitor po natin dito sa LTO, Highway Patrol Group, SIPOS at sa PNP. Nagkataon, kaya po nung araw na yun, marami po tayong mga operatiba ng LTO nung gabi at saka po mga HPG at police dahil nakamonitor sila. Pero kakaunti po ang umaten dahil nga po nag-uulan. Ganun pa man, Madam Chair, nais po nating imbestigahan itong mga ganitong uri ng aktibidades nang sa ganun ay maiwasan po natin ang mga aksidente dulot ng kanilang mga ino-organize na event. Bagamat hindi po natin tinututulan ng mga ganitong activities, pero dapat gawin po nila ito sa isang enclosed and controlled na lugar, Madam Chair. Nang sa ganoon, maprotektahan din natin yung mga inosenteng motorista at mga pedestrians po natin ay manatiling ligtas. So I move that this matter be referred to the Committee on Traffic, Madam Chair. Matter brought up is referred to the Committee on Traffic. Wala po. Hindi, internal lang yun. Any other privilege? Honorable Silva is recognized. Madam Chair. Siguro, Madam Chair, ano ho yung pumalito sa Committee on Laws? Parliamentary inquiry, Madam Chair. Rules and privilege. So, siguro, isama rin ho natin. Internal lang yun. Kasi, ang titingnan din ho natin dito, yung kung ano yung paglabag, ano yung ordinansa na city government na nilabag ng mga taong ito. Na sa ganun ho ay magkaroon ho ng implementation. Kaya nga, at ano pa? Ano ho ang sinasabi
ng ordinansa natin with regards sa paglabag sa violation ng ordinansa. Madam Chair, meron po tayong ordinansa ng drug racing. Alam po natin na pagka may mga ganitong event, ang ginagawa po nila, nagkakarera po sila sa highway natin. Ganon din po, may mga ordinansa tayo ng mga permits. Kamakailan tayo po yung nag-approve ng special permits. Ito pong special permit ay ino-offer po, binibigay natin doon sa mga may 1, 2 araw, 3 araw na nagtatayo ng mga booth o stalls dito po sa Lipa. So sila po dapat ay kumuha ng special permit kasi sila po ay may event. Siguro ito po ay may bayad, hindi natin alam kung may bayad yung mga sumasali dito o kung may mga pa-contest sila. Hindi po natin alam yun. Malalaman po natin sa hearing. So, yun po ay ilan sa mga nilalabag po nila dito sa Lipa at yung atin pong speed limit, Madam Chair, kung sakali na magkakarera sila sa highway. Sa kasalukuyan, tayo po ay nasa proseso ng pag-purchase natin ng ating speedometer dahil meron na po tayong budget na nakalaan para doon. Doon po sa ating clamping ordinance, nakakolekta na po tayo as of to date ng 3.5 million pesos. Pondo pa lang po natin doon sa ating clamping ordinance. So, pwede natin gamitin pambili ng ating pong speedometer para po ma-implement din yung ating maingay na motorsiklo, yung ating pag-detect ng maingay na tambutso. So yan po yung ilan nating mga paggagastusan ng ating trust fund, Madam Chair. So, Madam Chair, please refer it again to the, may refer also to the Committee on Rules and Privileges. Ay, bakit? Makita natin, yung implementation ng ordinansa. Ang rules and privileges, Madam Chair, ay yung internal rules po kaya natin. nga tinatanong ko kung ano yung committee na pumalit sa rules sa Committee on Laws. Dahil kailangan natin, ang Committee on Laws sabi ninyo, rules and privileges. Kaya tinatanong ka sa good government. Hindi rin po good government. Siguro po mag-oversight committee na lang po tayo. So we will create an oversight committee or what? Specifically for this. Talaga. Wala kang tiwala sa akin. When it comes sa... Hindi. Wala kang tiwala sa akin na kaya ko ng pag-aralan. No. Ganun na lang. Ikaw ganun may magiging vice mayor ko kung walang tiwala. Ang ibig lang sabihin... Okay, gentlemen, referred na po sa Committee on Traffic and we have a lawyer din naman po through the help of Attorney Gali. So, okay na po basta ganun, ma-implement yung mga ordinansang ginagawa natin. Thank you po. Kung hindi natin hahabulin yung mga ganang violator, useless ang mga ordinansa natin. Thank you, Honorable Silva. Yan, Madam Chair, for the information of this August body, ang atin pong, ang title po ng kanilang event ay Landia Nights. Yan. Landia Nights. Landian. Tingnan mo. Rev up your engines and join us for the Landian Nights at Petron Ayala, Lipa, this August 31, 2024, starting 8 p.m. All car enthusiasts are welcome for a night of pure automotive passion. Don't miss out on this epic gathering powered by some of the best in the industry. Plus, our exclusive car meet t-shirts and stickers will be available at this meet. See you there. Landia Nights. Sino pa? Sino promotor? Sino? Witness. Tama ba sino? Thank you po. Any other privilege? Honorable Attorney Gali Angeles is recognized. Kindly observe proper decorum. Thank you po. Please go ahead, Attorney. Thank you very much, Madam Chair. Talking of decorum, I meant no respect to any colleagues that we have in this chamber.
It's just that I want to bring up the hearing last time when I was the presiding officer. And there were observers. These observers are college students who were tasked to observe the proceedings and get information of the ordinances and resolutions that we are making in this August body. After the session, I invited them in the Vice Mayor's office and interview what were their observations. And these are some of the observations I received from these observers. So, ang sabi po nila ay hindi daw po maayos yung ating pagkakandak kasi when somebody is taking the podium, hindi nila nakita yung respeto sa taong nagsasalita habang nasa podium because maybe some of us are busy also discussing things, no? And parang ang second po ay hindi nila masundan yung ating pinag-uusapan kasi minsan po tapos na daw ang issue, biglang may magka-crop up na naman na bagong issue, and then hindi po nila masundan yung ating mga ginagawa. And second and third and last nila is parang they were expecting that we will exemplify decorum in the conduct of our business, considering that Lipa City is one of the premier city in Batangas. So, siyempre tayo naman magkakaibigan lahat dito, no? And of course, ako na yung presiding officer din. Siguro, what I can suggest is for us to observe proper decorum din also, without, of course, sacrificing the friendship that we have outside the session. And I ask my colleagues if we can observe proper decorum. Let us listen to our Vice Mayor being the presiding officer every time we conduct our business. Kasi po, di natin maiwasan, minsan may mga bisita tayo. And they're expecting best performance as a legislator of Lipa City. So, I hope that we can observe this anytime soon para naman po yung ating honorable that we have in our first name, in mga name tags natin, be given justice. So, with that, yun lang naman po ang gusto kong masabi at iparating. Ito po yung pinangako ko rin dun sa mga observers ng estudyante that I will bring this up to the session in the form of a special yung privilege hour. So, thank you very much for this opportunity, Madam Chair. And I hope, I don't have to ask this to be referred to the appropriate committee. I respectfully move that it just be noted and be part of the records of these proceedings. Thank you Yes, very much. Attorney, that is noted po. Thank you so much. Any other privilege? We now proceed with the reading of the minutes of the preceding session and approval of the same. Honorable Attorney Gali Angeles is recognized. Thank you, Madam Chair. I respectfully move to dispense with the reading of the minutes of the August 21, 2024 regular session and the approval of the same. Seconded by Honorable Silva, Manalo, Loho, Umali, Lina. Discussion. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved. Thank you, Madam Chair. With respect to the minutes of the August 28, 2024 regular session, I move that the approval of the same be deferred and hold in abeyance until such time that the records, the minutes of the same has become available. Seconded by Honorable Silva, Umali. Discussion. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved. Thank you, Madam Chair. Proposed ordinances and resolutions for second reading. Honorable Gosas is recognized. Madam Chair, I would like to request that we dispense the reading of Committee Report on Education 2024-005 and the same be approved for second reading. Seconded by Honorable Silva, Loho, Manalo, Umali. Discussion. Honorable Rocafort is recognized.
Madam Chair, may we know from the proponent the reason for the change of name noon pong Inisloban Marawoy Elementary School to Inisloban Elementary School? Madam Chair, actually po, ito po ay nag-conduct po kami ng committee hearing last Monday, and before that po, bago po dumating yung sulat ng DepEd, nag-conduct na rin po kami ng committee hearing with this regard noong pong last year. Actually po, nung nag-committee hearing po kami, tinanong ko din po kung bakit po kailangan paltan ang name po ng Inusluban Marawoy Elementary School sa Inusluban na Elementary School. Ang contention po ng mga taga-Inusluban, dahil daw po yung school daw po ay nasa barangay Inusluban, so they are requesting that it be changed to Inusluban Elementary School. Then nagtanong din po tayo sa Barangay Marawoy, kausap din po natin ang mga konsel yung time na yun. Dumating po dito yung ilang barangay councilors ng Barangay Marawoy, and pumapayag din po sila na paltan po ang Inusluban Marawoy Inusluban Elementary School to Inusluban Elementary School, kasi daw po ang Barangay Inusluban din daw po ang nag-aasikaso nung mga traffic and everything doon po sa school na yun. Madam Chairman, may we know from the proponent the reason behind the name Marawoy Inisloban Elementary School? Actually po, ma'am, Madam Chair, hindi ko na po natanong kung bakit yun po ang naging pangalan nung pong school, pero pinadaan po natin ito sa DepEd, and okay po ang DepEd, pumayag po ang DepEd, galing din po siya sa national office nila. Ang requirement na lamang daw po para po ma-approve yung renaming ng school ay resolution daw po na inaalaw ng Sangguniang Panglungsod na paltan daw po yung pangalan ng school to Inusluban na Elementary School. Madam Chair, may we know from the proponent the time, the date when the school was named as Marawoy Inisloban Elementary School? Again po, Madam Chair, hindi na po ako nakapag-linger doon sa history ng school, kasi po both barangays agreed naman po na paltan na po yung school ng Inusluban Marawoy Elementary School. Madam Chair, may we know from the proponent who are the students, the residents of the students studying in Marawoy Inisloban Elementary School? Again, the population of the students studying in Marawoy Inisloban Elementary School. May we know from the proponent kasi Madam Chair, hindi na rin po namin tinakil po kung ilan po yung students, pero actually po hindi lamang po taga-barangay Inusluban yung napasok po dun sa Inusluban Marawoy Elementary School. It comes out po na meron pong taga-Inusluban, meron din po taga-Marawoy, meron din po silang ibang barangay na kinikater doon po sa school. Hindi ko lamang po nakuha yung details kung ilan po yung students doon pong elementary school. Madam Chair, these are important informations that need to be answered. And part of the committee report, palagay ko po, bago po natin palitan ang Inisloban Marawoy Elementary School to Inisloban Elementary School, alam po ninyo, let us give respect to those who named Inisloban Marawoy Elementary School to Inisloban Marawoy Elementary School bago po natin ilipat sa Inisloban Elementary School. Dahil marahil, kaya ko po tinanong rin kung kailan ito ipinangalan, ay para malaman natin kung ano ang pangalan ng eskwelahan bago ito pangalan ng Inisloban Marawoy Elementary School. Lahat po ito ay bahagi. Actually po, Madam Chair, yun na po yung sadyang name nung pong school, Inisloban Marawoy Elementary School. Ang tingin ko po, hindi rin naman po napalitan pa po yung dati pa. Since po nung na-establish po yung school, yun na po yung pangalan ng school nung time na yun. Ngayon lang po sila nag-request. Palagay po ninyo, bakit ito pinangalang Inisloban Marawoy Elementary School? Madam Chair, for the reason po siguro na nasa boundary po ito ng Inusluban at ng Marawoy. And nung time po ngayon, most likely po, wala pa pong elementary school ang Marawoy, kaya po siguro naging Inusluban Marawoy Elementary School ito. Ngayon po kasi ang Marawoy po ay meron na po sa kanyang sarili na elementary school, diyan po situated sa Barangay Santo Toribio. Ano pong pangalan? Ayun din po, hindi ko lamang po alam. Pero meron na pong sarili. Marawoy Elementary School. Tapos ito pa pong isa. So, ang sasanad yun naman pong elementary school ng Inusluban, ang sinasabi nga po ng barangay ay sila po ang nag-iintindi ng lahat, traffic and everything. So,
isa din pong malaking karangalan sa Barangay Inuslaban na may masabi din daw po sila na meron po silang sariling elementary school dyan po sa Barangay Inuslaban. Yun po yung nag-discuss namin sa committee hearing na kinandak po namin. Alam po ninyo kasi, iba po kasi yung Marawi Elementary School sa Inisluban Marawi Elementary School, Madam Chair. Ito pong Marawi Elementary School, maliit. Yun pong pinag-uusapan natin na Inisluban Marawi Elementary School. Malaki po ito para na po itong National Elementary na nakikater ng maraming mga estudyante. Ilan pong estudyante ang nasa Inisluban Marawi Elementary School? Again po, Madam Chair, hindi po nakakatulad po na sinabi ko kanina, hindi na po namin diniscuss kung gaano po kadami yung students. Naglinger lamang po kami kung ano po yung reason nila, kung bakit po nila gustong i-rename yung pong school. Dahil kung titingnan po natin, ito po yung Inisluban Marawi Elementary School. Nangunguna po dito ang Barangay Inisluban, Madam Chair. So kahit sabihin po natin na, kahit po sabihin na, ay wala kaming sariling school, hindi po maaaring sabihin wala silang sariling school dahil ito po ay nangunguna ang Inisluban. Ibig sabihin, sa aking pagkakaintindi, sa unang tingin ko, mas marami ang estudyante na taga-Barangay Inisluban na pumapasok dito, kaya sila nangunguna. At kaya sila inuna sa pangalan ay dahil ito ay nasa Barangay Inisluban. May isa pa po akong guess, hula. Hindi ko alam kasi hindi naman po ito na-conduct sa hearing. Ito po kasi ay maganda na friendship between the two barangays. The tie-up between the two barangays when it comes to education. That is why Inisluban Marawi Elementary School. Alam po natin na dalawang super barangay ito ang pinagsama natin, Inisluban Marawi. At marami sa mga pumapasok dito ay residents of Inisluban and residents of Marawi. Yun pong friendship nila, yung band nila, pag nakita natin yung eskwelahan na magkasanib ang dalawang super barangay, ay magandang perception sa mga makakakita nito, Madam Chair. At pag-boost din, mali po yung yung tingin nila. Dapat ito po ay pag-boost na nagsasama yung dalawang barangay, lalo tigit pagdating sa edukasyon, Madam Chair. Madam Chair, if you would let me lang po, with that regards po doon po sinasabi ni Consel Labior, yun naman pong elementary school, kahit po i-rename, pwede pa rin pong pumasok yung taga-barangay Marawi doon po sa Inisluban. Kahit po, kasi actually po, 4 na barangay daw po ang kanilang kinikater doon sa Inisluban Marawi Elementary School. So kahit po i-rename po ito, yung po mga estudyante na nandoon, pwede pa rin po sila doon magpumasok at di po naman nire-require na lumipat po sila dito po sa Marawi Elementary School. So kung doon po sila naka-enroll, tuloy-tuloy din po, pwede po sila doon pa rin po mag-aral sa Inisluban Marawi Elementary School na nagre-request nga po na maging Inisluban Elementary School. Madam Chair, that is not the intention of this representation. Hindi naman po yun ang ating ipinupunto na po pwede ba o hindi na pumasok ang isang mag-aaral sa Inisluban Marawi kung hindi siya taga-Inisluban o taga-Marawi. O kung ito ipapangalan natin sa Inisluban, hindi siya taga-Inisluban. Ito dapat ay taga-Inisluban lang. Hindi naman po yun. Kasi nangyayari po sa iba't ibang lugar, hindi lang po sa Lipa, na pwede kang pumasok sa school na gusto mong pasukan. Meron nga po, pagbaksak sa Sabang, doon po sa lilipat dito sa Inisluban Marawi Elementary School. Ang atin po pinag-uusapan dito ay ang kahalagahan ng pangalan. Dahil hindi po ito basta pangalan. Mahalaga po, hindi po ito basta pangalan, napapalitan na lang natin. Mahalaga po ito Mahalaga po yung pangalan sapagkat ito po ay may kasaysayan. Madam Chair, para sa akin, ako po, wala rin naman po, para po sa akin, ako po ay hindi sang-ayon. Napalitan po natin ang pangalan ng Inisluban Marawi Elementary School kung hindi po natin mailalagay sa committee report ang mga mahalagang impormasyon na akin po kaninang
sinabi na sa ganun, maganda naman po yung kalalabasan ng pagpalit natin ng school. Why Inisloban Elementary School ang ipapangalan natin? Dapat may kasaysayan po yan eh. Lahat po ng school dapat may history, may kasaysayan, merong description kung bakit ito ang pangalan niya. Ngayon, pag pumasok ako dito, bakit ito ang pangalan ng school ko? Dahil taga-Inisloban lang ako? Dapat po maganda yung description, Madam Chair. Ako po ay dating chairman ng Committee on Historical Affairs. Kaya po, ako ay nagtatanong sa mga ganitong bagay, Madam Chair. Lalo na pagdating sa pagpapalit ng mga pangalan ng existing na pangalan na meron po tayo, mahalaga na malaman natin bakit ito ang pangalan niya at bakit ito papalitan natin, Madam Chair. Madam Chair, wala naman pong problema. Actually, then we can ask din naman po regarding the history of that school. So, with that regards po, Madam Chair, I am withdrawing the motion na lang po. Kasi, marami pong salamat. Kasi, Madam Chair, nananahimik ang Inisloban Marawi Elementary School. Patay na. Patay na yung mga nagpangalan niyan. Actually, Madam Chair, pumayag na po ang chairman na i-withdraw yung motion. Sige ho. Thank you, gentlemen. Honorable Silva is recognized. Point of information, Madam Chair. Bagamat wini-withdraw, gusto ko in addition on that. Siguro ho, malaman din natin bakit kinakailangan ang DepEd ho agad ang mag-recommenda. Hindi ko dapat from the barangay. Padalwa, po, Madam Chair, sagutin ito ko lang. may recommendation coming from the National Historical Institute. Hindi, Philippine Historical Commission. Madam Chair, actually po, bago po nila ipadala yung letter dito for approval, ang DepEd na po sa national ang nagpapadala po ng request sa mga historical committee sa national government if they would approve it or not. And pinalik po nila dito yung letter, it means po approve po dun sa kanila. So, dumaan po sa tamang proseso yung pong renaming ng school. Ang fault lamang po ng chair, hindi nga po nakuha yung history ng school kung bakit po ito napangalan ng Inuslaban Marawi Elementary School and kung ilan po yung estudyante. So rest assured po ang August body na by next week, kumpleto po yung details with regards to the history and kung ilan po yung students ng elementary school from grade 1 to grade one more thing, Madam Chair. Ano daw ho ang dahilan at aalsin yung name na Marawi? Actually po, Madam Chair, sinabi ko na po kanina, nagkaroon po ng usapan po yung dalawang barangay and pumayag din po ang Barangay Marawoy kasi nga po meron na po silang existing na elementary school ang Barangay Marawoy. So isa po nga malaking karangalan daw po sa Barangay Inusluban na magkaroon din po sila ng sariling elementary school na masasabi naman pong Inusluban Elementary School na sarili daw pong school ng Barangay Inusluban. So ibig sabihin ho, yung pagpapalit ng pangalan galing mismo sa dalawang barangay or this is a decision of actually po, Madam Chair, nung nag-conduct po tayo ng committee hearing, both barangays po are well represented. Wala lamang po ang kanilang mga barangay captains, pero nandito po yung kanilang mga barangay councilors and both barangays po ay nagkaroon po na pumapayag po sila na marinim po. Siguro ito naman ay didipper to ay baka pwedeng mahinga natin ng joint resolution ang dalawang barangay para tayo may record din ho dito para hindi rin lumabas na parang DepEd ang may gusto lang. Ibig sabihin natin, Madam Chair, parang iti gusto. Actually, meron naman po silang binigay na resolution and based po sa committee hearing, actually po kakasabi ko rin po kanina, they are well represented by their barangay councilors and our committee hearing din naman po is recorded. So, ibig sabihin po, yung pong may barangay resolution na po silang binigay and nandito po yung kanilang mga representatives. So, meaning po, enough na pong evidence yun na both barangays po agree to change the names. Kasi anong experience, dapat may resolution. Nangyari ho, noong i-rename natin ho, itong Granha, Barangay 7. Medyo nagkaroon ho ng masidintanong ano doon at may mga protesta rin. Dahil may mga ibang taga-barangay sa na ayaw pumayag. At ito ho'y nagtagal ho ng ilan hong linggo yun. Padalwa, ito hong Marawoy natin. Dati pangalan niya ay Kadre. At may mga nagko-contest din ho, yun mga graduates, na bakit daw ganon at mawawala daw yung kanilang mga, sa diploma nila,
Oo, kaya siguro mas maganda na may joint resolution ng barangay para hindi magbumirang sa sanggunian. Sige ho, Madam Chair. Alright, thank you po, Honorable Silva. Sa ni Consel Labior, papayag na rin ho ako sa request ni Consel Merlo. Magpapakuha na lamang din po ako ng resolution galing sa Barangay Marawoy. Alright. Okay po. Wala na po? Thank you. Next po, Madam Chair. May I request po that we dispense the reading of Committee Report on Housing 2024-034 from A to I, and the same be approved for second reading. Seconded by Honorable Makala, Loho, Umali, Rocafort, Silva. Discussion? Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the second reading. Thank you, Madam Chair. Thank you. Honorable Loho, you are recognized. Oral report lang po, Madam Chair. I move for the adoption of my oral committee report regarding resolution granting authority to the City Mayor of Lipa to enter into a contract of affiliation between the City Government of Lipa and the University of Batangas for the intake of nursing interns for second reading. Any second? Seconded by Honorable Manalo, Rocafort, Lina, Makala, Gozos. Discussion. Honorable Rocafort is recognized. Honorable Silva. Madam Chair, inquiry lang po kasi wala po kaming kopya nung MOA. May bayad po ba yung UB sa atin? Yes po, meron po. 12 pesos per hour per student. So may we know, Madam Chair, from the proponent, considering that we do not have a contract, how many students will undertake ito po ay practical? Parang yung kanilang internship ng how many students will undertake the internship program, and where in particular, dahil tayo po ay may 4 na hospital system, Madam Chair? Actually, Madam Chair, yung hospital ng Lipa po ay nag-start na po. Yung kanilang contract of affiliation will apply to our hospital system 2 sa Grana Hospital po. Kaya nagpa-contract of affiliation po sila ngayon. And inclusive dates po nito, supposedly, ay from July 1, 2024 to September 30, 2026. Ito po ay habang buhay na? Ilan po ang duration ng kontrata, Madam Chair? From July 1, 2024. So, ngayong taon to lang? Opo. Para pa sa Hospital System 2. Yung sa Hospital ng Lipa po ay ongoing na rin right now. So, hindi sila long term. Hindi po katulad ng iba na 3 years, 5 years. Ito po ay 2 years and then renewable naman po. Ayun. So, 2 years po ang kanya. 2 years. Okay. 2 years. Ngayon, maaari po bang malaman, is there a limit of the number of students who will undertake the intern program, or all students under the internship program, ito lang ang pipiliin nila, o meron pa po silang ibang school, ibang hospital na internship? It will be on a scheduled internship program kasi hindi lamang naman po yung System 2 ang lalagyan nila ng estudyante. There will also be some hospital na Lipa and some private hospitals also. And lastly, Madam Chair, saan po papasok yung 12 pesos na collection dito po sa internship program natin? Natanong ko po yan during the committee hearing sa City Treasurer's Office po. I mean, what account po in particular? Sa general funds po yata ng Hospital ng Lipa. Okay. Palagay ko yung miscellaneous yun ng Hospital ng Lipa. Is there any objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the second reading. Business for the day. Business for the day. Okay, another committee report. Honorable Rocafort is recognized. Madam Chair, with the permission of the members of the majority of this august body, I would like to make my oral committee report. Madam Chair, please consider as urgent the request of our RTC judges and
regarding the increase of their allowances and the increase of allowances of our clerk of court, Madam Chair, be considered as For urgent. second reading pa lang po tayo. Urgency po. Wala to saan eh? No Wala to urgency. Oral report, yeah. For Madam Chair, I second move that we pass an ordinance increasing the allowance of RTC judges from 20,000 to 25,000 pesos For second reading. to be taken from the current appropriation Madam Chair, For second reading. for second reading. Any second? Seconded by Honorable Silva, Loho, Manalo, Toledo, Angeles, Ronquillo, Lina. Discussion. Honorable Silva is recognized. Magkano ang pondo ang inyong i-allot? Madam Chair, we at have- saan ho manggagaling yung pondo para dyan? Madam Chair, we have a current appropriation of Amounting how much? from the other professional services under the RTC Regional Trial Court, the support of the city with regards to the allowances amounts to 1,680,000. 1,680,000. Yan, lahat ng yan, hindi. 1,836,000 po. Paliwanag ko po ng sige. husay ha. Meron po tayo na pondo sa RTC judges allowance, kasama po ang ating allowance ng RTC judges amounting to 1,836,000. Ang ibinigay po nating allowance sa mga judges natin last year ay 18,000. In-increase po natin ito into 20,000. Ang available na allowance po natin para sa mga judges, RTC, ay 5. Pero ang existing ay 4 lang. So meron po tayong savings na 216,000 para sa RTC judge. Yun pong increase of allowance ay kukuhanin natin sa current appropriation dun po sa savings natin na 216,000. Gagawin po natin sa 216 ay equally distribute po natin siya sa mga judges na dadagdagan po natin ng 5,000 each starting this month, September, up to December. Pero dahil hindi po natin kayang i-maximize, dahil yung atin pong allowance sa judges, ay malaki po yung matitira. So, binigyan na rin po natin ng increase yung atin pong clerk of court. Kinuha na rin natin sa current Ang mga appropriation prosecutor natin. kasama dyan. Hindi na po. Kasi ito pong pinag-uusapan natin ay RTC judge. Ang prosecutor, next year po natin pag-usapan. So, huwag-reconcile, binago. 13 lang. Sa clerk of court po ay from 11,000 to 13,000. So wala rin dyan ang pati pa lawyers natin, hindi kasama. Basta RTC lang yan. Meron na po sila, existing. Ito pong Ba't hindi pinag-uusapan pwedeng natin. increase din? Ay, di next year po yun. Hindi po pwedeng ngayon. Bakit po pinaglalaban nyo ang PAW? Hindi, kasi ang PAW. Hindi. Wala akong kasapaw. Kasi ang PAW, ibig sabihin, sige ito po, ang lapitan ng tataasan ating ko po mga next kababayan. year. Ito ang Tataasan lapitan ko ng na mga doon. walang ibabayad na abogado. Siyempre, kinakailangan silang tulungan Pero natin. alam po ninyo, Oo. tinaasan na po natin ang PAW. Pero tataasan pa rin po natin sila. Yun ang, dahil, kasi para ma-inspire lalo ang ating mga PAW, hindi dahil sa akin may anak na Paulo. Yun. Hindi. Dahil nakikita ko ang hirap ng ating mga PAW lawyers. Di ka, attorney? Oo. Tama po yun. Oo. Pero i-challenge po natin ang ating mga PAW lawyers, Madam Chair, sa atin pong budget hearing. Kasi alam po ninyo, maraming mga kababayan tayo na may hirap na cannot afford the services of a lawyer. That is why they are referred to PAW lawyers. Yeah, totoo yun. Pero marami pong nire-represent ang ating mga PAW lawyers na walang kasalanan. So ang challenge po natin sa mga PAW lawyers, mapawalang sala talaga yung mga nire-represent nilang walang kasalanan. Alam naman po nila sa sarili nila yon kung sino yung walang kasalanan eh. Pero napakarami po. Pero nakakatuwa ho ngayon, magagaling ho lahat mga PAW lawyers ho natin. Hindi katulad ng dati na
ang ating iniisip ng mga PAW lawyers ay mga abogado di pa amin. Hindi po. Ngayon ang mga abogado ng PAW ay talaga laban talaga. Dahil ang karamihan bata at talaga gustong-gustong tumulong, lalo na sa mga nangangailangan. Inahamon din po natin ang ating City Prosecutor's Office, Madam Chair. Dahil bago po isampa ang kaso, ito po dumadaan sa City Prosecutor's Office. So, sana sa pag-determine nila ng probable cause para sa pag-file ng kaso, ay alam na rin nila sa sarili nila kung alin yung i-dismiss nila for lack of merit o alin yung itutuloy nila. Dahil napakarami po na nakakulong na wala rin kasalanan. Yeah, totoo yan. So tulungan po na dapat sila ng pamahalaan. Kahit na ang trabaho ng City Prosecutor ay magpakulong, ang trabaho ng PAW ay idepensa at bigyan ng boses yung mga kinasuhan, dapat po ay andun yung determination. Kung guilty ba o may probable cause ba yung tao na nililitis nila, Madam Chair. So, yan po yung lahat ay pag-uusapan natin sa hearing. Para sa huling hearing ko, Madam Chair, may maiwan tayong legacy sa pagdating sa administration of justice dito sa lungsod ng Lipa. Hindi man po natin kayang i-cover lahat. Dito lang po sa Lipa, ay ito po yung maiwan natin. Na iba yung prosecutor's office natin, iba yung PAW natin, iba yung mga judges natin, Madam Chair. Thank you, Madam Chair. At sana sa susunod na taon ay madagdagan natin ang allowance coming from the city government ng Office of the City Prosecutors at ng PAW. Thank you, Ms. Alabion. Thank you. Is there any objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the second reading. Business for the day. Business for the day, number 1 to number 11, reclassification request of various owners for various properties located at various barangays in the city of Lipa. Refer to the Committee on Land Use. Number 12, supplemental budget number 1 for the budget year 2024 of the Sangguniang Kabataan of Barangay Uno in the amount of 500,195 pesos and 90 centavos. Refer to the Committee on Appropriations. Number 13, letter of the Punong Barangay of Talisay, Honorable Leonardo P. Novicio, forwarding a copy of Barangay Ordinance number 2024-005 entitled Pagtatakda ng pagbabawal ng pagdadala ng anumang uri ng inuming nakalalasing at pag-iinuman sa lahat ng bibisita at pupunta sa ilog na sakop ng Barangay Talisay, lungsod ng Lipa at nagpapataw ng kaukulang kaparusahan sa paglabag nito. Refer to the Committee on Barangay Affairs. Number 14, letter of the Punong Barangay, Honorable Leonardo P. Novicio, forwarding a copy of Barangay Ordinance number 2024-006, entitled Pagtatakda ng limitasyon ng oras ng pagdaan ng malalaking truck sa kalsadang sakop ng Barangay Talisay, lungsod ng Lipa. Particular sa purok 8 ng barangay na ito hanggang sa ika-10 ng gabi lamang at nagpapataw ng kaukulang kaparusahan sa paglabag nito. Referred to the Committee on Barangay Affairs. Number 15, letter of the Punong Barangay, Honorable Leonardo P. Novicio, forwarding a copy of Barangay Ordinance number 2024-004 entitled Pagtatakda ng pagbabayad ng garbage maintenance fee na nagkakahalaga ng 20 piso kada taong bibisita at pupunta sa ilog na sakop ng Barangay Talisay, lungsod ng Lipa at nagpapataw ng kaukulang kaparusahan sa paglabag nito. Jointly referred to the Committee on Barangay Affairs and the Committee on Environment. Lead committee would be the Committee on Environment. Number 16, Sangguniang Panlalawigan of Batangas, Resolution number 1050 year 2024, approving Special Ordinance number 123-2024 of the City of Lipa. Noted. Number 17, Sangguniang Panlalawigan of Batangas, Resolution number 1052 year 2024, approving Special Ordinance number 124-2024 of the City of Lipa. Noted.
Number 18, Sangguniang Panlalawigan of Batangas Resolution Number 1053, Year 2024, approving Special Ordinance Number 126-2024 of the City of Lipa. Noted. Number 19, Sangguniang Panlalawigan of Batangas Resolution Number 1054, Year 2024, approving Special Ordinance Number 207-2024 of the City of Lipa. Noted. Resolutions and ordinances for the third and final reading. Honorable Gozos is recognized. Madam Chair, I would like to request that we approve for third and final reading Committee Report on Housing 2024-034 from A to I. Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Rocafort, Umali, Loho, Makala. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Thank you, Madam Chair. Thank you. Honorable Loho is recognized. I move for the passage of a resolution granting authority to the City Mayor of Lipa to enter into a contract of affiliation between the City Government of Lipa and the University of Batangas for the intake of nursing interns for third and final reading. Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Rocafort, Makala, Umali, Toledo, Lina, Ronquillo. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Honorable Rocafort is recognized. Hindi, dalawa. Magkahiwalay. Madam Chair, I move that we pass an ordinance increasing the allowance of RTC judges from 20,000 to 25,000 pesos to be taken from the savings of the current appropriation. The same be considered as approved for third and final reading in exempt of the three reading principle. Effective September of this year, Madam Chair. Jointly moved by Honorable Silva, second, and Angeles, seconded by Honorables Manalo, Loho, Umali, Makala, Lina, Toledo, Bautista. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Madam Chair, I move that we pass an ordinance increasing the allowance of the RTC Clerk of Courts from 11,000 to 13,000 to be taken from the savings of the current appropriation. The same be considered as approved for third and final reading and exempt of the three reading principle. Jointly moved by Honorable Silva, Bautista, Manalo, Angeles, Ronquillo, seconded by Honorable Loho, Umali, Makala, Lina, Toledo. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. I'm declaring a recess. Resumes. Madam Chair, for a long discussion, I move to adjourn. Madam Chair. Any second for adjournment? Duly seconded. Session is now adjourned. Maraming salamat po.